Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag-usa nga niya karon. Salamat kayong niyata padayon sa pagsimba. Padayon ta sa atong puluhaton matag Sabado. Silang Russell hapon atong board directors naka siya ulong nakadayon ta og panghatag og trucks gahapon dito sa Boulevard. Daghan ni apil na silang Bia, silang Bibi, silang Idilin, apil na si Amira, apil na itong batang gamay, naka-apil na ramo dito, silang Orange, si Jed Mega Drive, apil na silang Lisa, silang Roslyn, silang Bingbing, Jok, Jik, salamat kayo. Daghan nami nga naghatag og trucks. Siguro gamay na lang to atong trucks pero okay pa kayo. O gusto mo kuyog na mo alas 4 ari Madres Palay kay kuyog ka dito. Makalingaw biya po ning abi nimo na kalipay aning magalagad sa Ginoo. Ay kalipay aning bisig paghatag og trucks. Kayupan mubalipad na yupan dili ra pod okay ra pod. Na yupan malipay ana. So ingon na ang naikalipay aning magalagad sa Ginoo. So atong salamatan ang Ginoo ni ana nga kitigaan tag privilege nga makaalagad sa atong buhi nga Dios bisag ingon ana lang ka gamay. Kay abi nimo og makahatag kag trucks mga 20 kabok, 30 kabok nga bisag na lay isa masave na dako na kayo ng pagdalangin sa Ginoo. Dako na kayo. So dito magdugay manindog ta atong basahon lang naa diha sa screen tulo ka bersikulo niya siya atong basahon. Ephesians 1:7 sunod na Hebrews 9:22 and 1 John 1:7. Siguro nakamatikod na mong kita din we are preaching more on blood. So, okay? Kina mo? Ephesians 1:7, ready, read. Hebrews 9:22, go. 1 John 1:7, go. Kaya maabot mahal na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Nining kahaponon amahan, tagay kahom ang imong pulong. Salamat kay Ginoo sa maanindot nga mensahe sa among Sunday School. Salamat nga si Jok nakatudlo sa Sunday School sa mga kabataan. Salamat kay Ginoo. Bisan ang soul winning sa among choir directors gahapon adlaw, salamat kayo. Sa imong mga anak amahan nga nagpadayon og hatag sa pasahon. Mong pasalamatan ikaw nga gahapon gitagaan nimo kami maayo nga panahon. Amahan ning kahaponon tagaigahom ang imong pulong. Kini mong ulipon nga walay kahibalo tagay igsusulti. O kamahan salamat usab kay Ginoo bisan sa awit sa choir gamay ra sila amahan apan naigahom ang ilang pag-awit Ginoo. Mahal mo lang itnon, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami, ispililo ni mong dugo, amahan. Diyos nga lang itnon, among ipangamuyo kanimo Ginoo, nga malig-on ang among pagtuo diha kanimo, labi na ang among kaluwasan, amahan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malikod ta. Ikaw nini, mao ninyong
Mao ni inyong gibasa. Kondre sa Ephesians 1:7 ang kasulat ani si Paul. Iyan ang gi-address ngadto sa lugar sa Ephesus. Ang lugar ani Ephesus, dunay mga believer dito, dingan lang mga Ephesians. So ingon dire, diha sa kangkinsa kita adunay katubsanan, pinaagi sa iyang dugo. Wala gyud dire pinaagi sa iyang mayong buhat, wala. Wala gyud dire pinaagi sa iyang dugo. Wala gyud dire pinaagi kung magbautismo siya. Wala dire. Wala gyud. Wala gyud dire nga pinaagi kung magpamimbro tag simbahan. Wala dire. Wala gyud. Diha sa kangkinsa kita adunay katubsanan, pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Then another Paul nga gisulat ni Paul, Hebrews 9:22, ingon dire, og hapit ang tanan. Tanan, hapit ang tanan, dili yung og hapit ang pipila lang. Ingon og hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo. So, balikon ako, dili pinaagi sa bautismo, dili pinaagi sa mga buhat, dili pinaagi sa pagpamimbro tag simbahan. Ingon dire gihinluan ta pinaagi sa dugo. Ug gawas sa pagpaagas sa dugo, walay pagpasaylo. Walay pagpasaylo. So, I hope this is very clear. Kananduha si Paul na, kanini ang 1 John 1:7 si John. Johnny. Usa ka propeta sa Ginoo. Abi nimo kani si John, grabe ni ang kahimtang ani. Panahon ni Domitian sa una, daghan mayong utuo ni John. Abi nimo, nag-init sila o uwel diha sa kawa. Diha sa kawa. Gipabukal. Gitoslob ni dito si John. Una alang na gitoslob nila dito si John. Wa gani mo pingit, wa mo agay, wa gani. Muto ingon si Domitian katong hari sa ingon siya nga dili nato ni mapatay ning tawhana ato na lang ibutang sa isla. Munang dito na siya gibutang sa isla mga batuon, mga yuta dito, way tao dito. Tuwa siya gibutang dito kay di man mapatay sa dictator katong panahon na. Mao ni siya ang gisulat niya, ingon siya, apan kon kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakig-ambitay sa usa-usa og ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Gikan sa tanang sala. So mao na dinhi nato ipasikan ato mensahe nini nga kahaponon nindot kayo atong vision dani kay kanjid maning laptop. Wapo kayo ang paggamit natin. Nagpalit man tag laptop ko, nagpalit na po sa Steamboat. So, ato lang gamit karon kay atong Wednesday, nagkabuang among mensahe kay wa na lagi kuan, wala nadaot atong gigamit diri. Okay, ang uluhan sa atong mensahe, the exceeding joy, the exceeding great prize, exceeding joy. Okay. The exceeding great price of our redemption. Ang sobrang dako kayo nga bili sa atong kaluwasan sa pag-redeem, paglukat ka nato, dako kayo ang presyo. Muna siya. Mga igsoon, nining kalibutan na gusto lang ba nag-clamor o mga maingon nato nga barato kayo nga mga grasya o nining kalibutan nga gusto lang o sayon kay solusyon sa mga problema, kitang mga believer kinahanglan
i-angkor nato ang atong kalag sa wala madili mautro, sa walay katapusan nga kamatuoran sa pulong sa Dios. Mao na dapat ang atong buhat, ang atong huna-hunaon karong panahon na. Ang kamatuoran klaro kayo nga naa sa Biblia, o ang kamatuoran malipay ka. Malipay ka. However, sin is an offense against an infinitely holy God. Ang sala, batok yun na siya sa walay katapusan nato nga balaan nga Dios. O ang silot niya ng salaa, mao na kamatayon. For the wages of sin is death. Ang balaod, katong Old Covenant o Old Testament, what was a stern schoolmaster. Katutanan kanang Old Testament, maulan to yung tudlo na to, schoolmaster, declaring that almost nothing could be cleansed and no remission or no forgiveness could be granted without shedding of blood. Without shedding blood. Apan magdayeg ta sa atong Ginoo nga wala ta nagabarog nga nakondim ta pinaagi sa dugo sa mga baka. Wala ta we do not stand condemned by the blood of goats, which could never take away sin. Katong ilang pamaagi sa una, gitabunan na itong ilang sala sa Old Testament. Dili ito makakuha sa sala. Kita karon we stand redeemed by the priceless, efficacious, and eternal blood of Jesus Christ, the Son of God. Mauna kita karon nagabarugta ni anang bililhon kayo, dako kayong bili, o epektibo kayo, o walay katapusan nga dugo ni Jesus Christ and the Son of God. So nini kahapon, let us therefore consider three mighty works, tulo ka labing kamahanan nga mga buhat nga gihimo alang kanato by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. So, dirita magsugod ta ning Ephesians. Number 1 is the blood of Jesus is the price of our redemption. Kabalo ka sa kanang the blood of Jesus, kanang Jesus din ha, Ginoo na. So, kaning dugo nga gilukat nato sa atong mga sala, dugo na sa Ginoo. When the blood of Jesus is the price of our redemption. Basahan ko ninyo balik ng Ephesians 1:7. Kamoy basag auto. Ready, read. Ingon to diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. So, mauna ang declaration ni Paul ngadto sa lugar sa Episo. Now, ingon tang kanang Jesus din ha, the blood of Jesus, mauna ang Dios. Kaya ingon sa Genesis 1:3, mauna ang ingon sa Genesis 1:3. Kanang Genesis 1:3, tulo pa lang ka verse na diha makita ni mong Trinity. Verse 1, na diha ang God the Father. Verse 2, na diha ang Spirit. Ang verse 3, na diha ang si Jesus Christ. Muna gibutang sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Mauna siya ang Ginoo nga nagpaagas og dugo. Anong mga ingon man tang si Jesus Christ na kaysa and God said sa pa pulong
Giulit ito sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word was made flesh, Jesus Christ, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the God of the Father, full of grace and truth. Mauna na siya. So the blood of Jesus is the price. So ito ba? Dugo yun na sa Ginoo katong gilukat nato sa atong mga sala. Point A, the condition of man or woman, ang kondisyon nato. Sa tao, laki man babae, ang kondisyon nato, bondage, nagapos ta. Now, to understand redemption, we must first see our pitiful state without it. The word redemption signifies buying back, a ransom paid to set free a slave. Sabi mo, ako lang ipahibalo ninyo nga, akong papa, atong panahon sa kagubot aning mga Muslim, gi-hostage to akong papa. Diha, gitaguan sa Punta Badak, kada makita bitaw diha nga nagsiwil diha paingon San Pablo, paingon dito. Diha gitaguan akong papa. Nangayog 25,000. Nya kay wa man may kwarta, dunay akong ayaan nga wa gyud toy grado, nakapasilong ang siguro tong eskwelahan kay nag-ulan, perfect na kanang kwarta. So, gitagaan og kwarta akong mama. Di pa itong isugat akong mama kay diha ko ito katubo sa Musliman sa Cotabato. Sakay sa pambot, ang gadalas pambot, si Papuito, patay na yung taon to. Di adto sa Punta Badak, gadalas 25,000. Pag adto sa Punta Badak, saka si mama dito sa bukid, gamay, dayon, ihatag ang kwarta, then si papa ni sakay sa pambot. Nabalik siya. Ingon ana ang redemption. Ingon ana ang buying back, a ransom paid to set free a slave. Kato, pagbayad ni mama ato, gitagaan o kagawasan akong papa. Now, by the fall of Adam, every son, lalaki man kababae, was sold under a sin. Atong nagpagkasala ni Adan. We are a slave to corruption and death. Muna ang atong kondisyon. Bondage. Slave to corruption and death. We were enemies of God. Kaaway ta sa Ginoo. Under the just wrath of the Almighty. Suko kayo ang God Father na to. We were in debt, subas. Dako kayo niya atong utang ngadto sa Ginoo. Nga dili yun nato mabayran. Dili nato mabayran ang atong utang ngadto sa Dios. Dili nato mabayran sa atong mga maayong mga buhat. Dili nato mabayran sa atong sa pagkutsaon mo hilak. Sa unsa pa mga luha diha ang mo agay sa imong mga mata. Dili na mabayran bisan unsaon mo antos kanang finance, bunal nimo ana di na mabayran. Tungod kay kana mga filthy rags lang na sa atubangan sa naong sa atong dako kayo nga utang. Ngon ana ang atong kondisyon. Kondisyon nimo na, kondisyon nako na, kondisyon atong tanan nagkapos ta sa sala. We are in bondage. Point B, the price paid, ang bili sa gibayad is the precious blood. The precious blood. So, even in our being in bondage, bisan kita nagkapos ta sa sala, ang bayad ana bilidon nga dugo. Tungod na kay ang atong Ginoo dato kay siyang kaluoy, na provide siya redeemer,
kinsa man na Jesus Christ. Gibayran niya kanang bili, kanang presyo. Ug unsa man ang presyo? Not corruptible things. Dili madunot nga mabutang sama sa silver and gold. Sama sa gisulti ni Pedro, nagsulti siya nato. 1 Peter 1:18 to 19. Kamoy basa na 18 to 19. 18 verse 18. Read. Verse 19 go. Yung diri, Imos Pedro, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang sama sa mga plata o bulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan. Paminaw, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka lating karnero nga walay daot ug walay mansa. Mao na siya. So, the precious blood of Jesus as of a lamb without blemish and without spot. Now, in the Old Testament, sacrifices pointed to this day. Sa Old Testament, na sila, balik ko lang ko pagsulti nga, aron mapasaylo ang ilang mga sala, magdala sila dito karniro, magdala kanding, magdala og baka kung dato ka, then paagasan og dugo, anana siya dito. Dayon, saluron tong dugo sa pari, dayon, dalon to sa mercy seat. Kana naa siyang gihimo kaniadto mga landong na sa himuon ni Jesus Christ. Dunay panahon kaniadto nga ang mga katupay pero dili yun na i-release ang mga Hudiyo nga na bandits dito sa Egypt. Naghanap kay mga milagro nga gihimo ni Moses, gisugo siya sa Ginoo, nahimong dugo ang tubig, na alam may daghang mga baki, basta pulo, daghan kay ito, pulo, katapusan, giingnan na si Moses sa Injil nga, pabutangi o dugo, mag-ihaw mo o karniro, then kuha ang dugo, then haluron, then ang dunay trapo diha, ipahid ninyo sa ibabaw sa pultahan, pahid po dire. Kayo makakita yung angel, musuroy ko niyang gabi inig-agi na ko nga dugo pultahan, dili mamatay ang kamagulangang anak. Kung wala, mamatay ang kamagulangang anak. Muna gingon o Passover. Mupas lang ang katong angel. Ato tanan, mga type to, mga shadow to, sa buhaton ni Jesus Christ. Christ by His own blood, si Jesus Christ, pinagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod siya dito sa holy place once for all, having obtained eternal redemption for us. Mabasa nato na in Hebrews 9:12. Akong basahon na, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. O ang bayad, humana. The payment is finished. The debt is paid in full. Ang sala, gibayaran na in full. Dili katunga, dili himabaw, full na ang tanan natong sala. Past, present, and future. Gibayaran na sa Ginoo. Wala na utang. Paminaw lang, napat tayo mga mensahe sa labing sa third point. Kung sa may application, ano niya siya? Sa application. Ang application,
have you received this glorious redemption? Nadawat ba nimo kining mahimayaon nga paglukat sa imong mga sala? Hindi sa ato wala man tay diri save diri puro man save diri og ako nagtuo na dawat na nimo ang glorious redemption of Jesus Christ. Napay isa diri pangutana, has the ransom been paid for our soul, for your soul? It is in Him, Jesus Christ alone, that this redemption is found. So, maunang atong isulti dinhi nga ang kaluwasan nato dili pinaagi sa mamembro ka sa simbahan. Dili ang kaluwasan nato dili na kay imong mayong buhat mas bugat kaysa daotang buhat di maadto ka sa langit, dili na. Ang atong kaluwasan dili nang mamatay ang tao moagi og kaning limbo. Moagi limbo pag human dito tuyok-tuyok siguro ka dito purgatorio ba. Dayon paingon ka sa langit. Dili una. Ang kaluwasan sa tao pinaagi lang sa imong pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Number 2, the blood of Jesus is the foundation for our remission. Ang dugo ni Ginoong Hesus mao na ang pundasyon sa atong kapasayloan sa atong sala. So, basahon nato lang otro. Hebrews 9:22. Hebrews 9:22. Really read. Ringon diri ha. Og hapit ang tanan mga butang. Diha sa balaod, gihinluan pinaagi sa dugo. O gawas sa pagpaaga sa dugo, walay pagpasaylo. Habi nimo murag ako nang na-estimate karong panahon no. Gamay ra ang nagwali bahin sa dugo. Gamay ra murag nagtuo ko kay karon maminaw ko niya dili kay mag-mention og bahin sa dugo. Anyway, ilahapon na siya. So, our second passage lays down the principle that governs God's dealing with sin. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So kanalay atong una-unaon. Point A, God's unchanging demand. God's unchanging demand ang dili mautro nga demand sa Ginoo. Okay. Mao ni ang balaod sa Ginoo. Mao ni ang balaod ba basahon nato ron. Kaninga verse ipahimutang diri ang lalumkay kamutuoran nga ang langit nun nga order, divine jurisprudence, without the death penalty, there can be no pardon. Without the death penalty, there can be no pardon. Remission is the forgiveness or putting away of sin. It is not merely overlooking it, but removing, sending away. Ang Ginoo God, yung unang Ginoo, God's law demands life for life. Pag nakapatay ka, patyo po ka. Mao na ang balaod sa Ginoo. God's law demands life for life, and the life is in the blood. Tanawa na, basahon nimo ng Leviticus 17:11. Kamoy basa na. Ready, read. Ingon sa Leviticus, for the life of the flesh is in the blood. So, siguro, klaro man siguro kayo nga diri sa akong unod ug wa na dugo patay na ko. Bisag kuan man na kayo kanang obvious. Mo nang balaod sa Ginoo.
life, nagdima ng Ginoo kung life for life. O ang kinabuhi na nasa blood. So, for God to be just, alam sa Ginoo nga just ang Ginoo, iya yung paniso ng sala. Paniso niya ang sala. Now, alam sa Ginoo nga matawag siyang maluluyon to be merciful, He must provide a way of escape. So kaning tanan ani gihimo ra gid ni sa Ginoo aron mubarog ang iyang pagka-just, mubarog ang iyang pagka-merciful. So mao na ang unchanging demand of God, life for life. Kung nakasala ka, patay pud ka ang imong kinabuhi. Point B, Christ's perfect sacrifice. Christ's perfect sacrifice. Si Ginoong Hesus, being God manifested in the flesh, nagpuyo na siya nga wa gyud makasala. Nagpuyo na siya nga higpit ang iyang kinabuhi. Ngadtong panahon nga niadto siya sa cross, ang iyang kamatayon dito was not merely the death of a man. Ang iyang kamatayon dito, dili lang to kamatayon sa usa ka tawo. Kamatayon to sa the Lamb of God. It was the death of the Lamb of God, the eternal Son, offered up without spot to God. Hebrews 9:14. Kamoy basa ng Hebrews 9:14. Read. So mao na giingon ni Paul there sa Hebrews 9:14. Yun diri unsa ba kalabaw pa nga ang dugo ni Kristo kinsa pinaagi sa dayon nga espiritu mihalal sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Naghinlo sa iyang konsensya gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. So, the shedding of His pure and holy blood on Calvary tree, mao to ang perfect satisfaction o propitiation of God's righteous wrath against our sin. Ngunani siya, ang God the Father, suko kay siya sa sala sa tao. Suko siya sa sala sa tao. Atong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, kagipagas niya ang dugo dito, nakawala sa iyang kasuko sa sala sa tao. Atong gihimo ni Jesus Christ dito. So, the shedding of His pure and holy blood on Calvary's tree was the perfect satisfaction of God's righteous wrath against our sin. It secured the remission of all the sins of all who will ever believe. So makuha nimo ang kapasayloan sa imo mga sala sa tanan kinsa motoo, kinsa musalig, kinsa mudawat ni Jesus Christ sa imong bugtong personal manluwas. Because His blood was shed, God can be both just and the justifier of him which believeth in Jesus. Muna gisulti ni Paul in Romans 3:26, yung dito, to declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus, So, siguro nga ang Ginoo, iyan ang gihimo, nagpakamatay siya, just siya. Nagpakita sa iyang pagka-just na siya. Pero, kung ikaw, dili yung ka, mutuo aning gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, at pagpagas niya dugo, sabi niyo, subo kay palandungon. Kunani ba ako natunan ba sa
Book of Genesis. Ngunani ba ang universe murag pyramid na ang Ginoo sa kinataasan. Dayon ang hell na adres kinaubsan. Nas kinaubsan ang hell. Ang tao nga dili ma-save, tuwa ka sa hell, imong ma-imagine nga 40 na gyud nimong layo as Ginoo. O din ang giingon nila nga grabe na kalayo dahil sa tao sa Ginoo kung adto ka sa impierno. Kanang lake of fire ba? Kanang lake of fire. So, ingon ana ang mahitabo sa tao, dili ka motuo sa dugo ni Jesus Christ. Number 3, ano ang katapusan? Maminaw maayo ani. The blood of Jesus is the found fountain. The blood of Jesus is the fount of our cleansing. Okay. Basahon sa nato balik ng 1 John 1:7. Kaway basa lang 1 John 1:7. Really read. So mao na itong gibasa ganiya, itong gibasa ko ito karon ingon diri. Apan kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag. Kita adunay pakigambitay sa usag-usa ug ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Minaw. Our final text provides the assurance for the daily walk of the believer. Ang matag adlaw nato nga pagkinabuhi, daily walk of the believer. Ingon dito, but if we walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ano na siya? Okay. Point A, walking in the light and fellowship. Redemption is once for all. Paminaw. Redemption is once for all. It secures our relationship with God. Maunay nga doon natin relasyon sa Ginoo. But even after we are saved, bisan pa human ta ma-save, we are imperfect creatures who stumble and sin. Diba? Bisan pa na human ta pagka-save, kita mga imperfect nga creatures, madagma ta o makasala ta. And this breaks our fellowship with God. Kung makasala ta sa Ginoo, ako nakasala ko, ang uban nato nakasala, ang tanan nato makasala man, ma-break ang atong fellowship sa Ginoo. Ma-break atong fellowship sa Ginoo. Si John here connects walking in the light. Kanang buot pasabot anang walking in the light is living a life of confessed sin and obedience to the truth with cleansing. So, when we confess our sins, 1 John 1:9, kamot sa ibasa na 1 John 1:9. Ready read. Okay. When we confess our sins, 1 John 1:9, we do not earn forgiveness. Balik ko na ko. We do not earn forgiveness, for that forgiveness was secured at the cross. Ipasaylo naman ta dito sa cross. Rather, we step back into the light of Christ's provision and we experience the restorative and continuous power of the blood. So, ingon ani ang gahom sa dugo. Kasala ta atong ingon i-confess isugid. Ingon diri sa kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato
sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. So, balikon ako, when we confess our sins, we do not earn forgiveness, for that was secured at the cross. Ipasahin na natin. Rather, we step back into the light of Christ's provision and we experience the restorative and continuous power of the blood. Makasala ta, musulti ta, hugasan ra gyapon ta sa dugo ni Jesus Christ. Then, ang importante ana is confess. Confess. Wala ka giingon dire. Confess. Dayon mga itagpasaylo wala man gani. Wala gani. Ingon dire. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pag confess nato sa itong mga sala, automatic na kahinluan ta sa gihapon sa dugo ni Jesus Christ. Katong dugo nga gipaagas niya dito sa cross. Yun ana ang gahom. Yun ana ang gahom. Alang ang dugo. Point B, cleansing from all sin. So, ato lang basahon na ang Hebrews 10:19. Sa di pa ko moabot re. Hebrews 10:19. Kamoy basa kamo tanan basa. Ready, read. Okay. Notice the good thing promise sa Ginoo. Notice the great promise. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. You see? The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Kanang verb cleanseth is in the present tense. Present tense na denoting a continuous work. Continuous work. It is the assurance that the moment we confess and repent meaning it changes my mind, the blood instantly washes away the stain of that trespass, restoring our fellowship. Balik ko na ko para maklaro. The verb cleanseth is in the present tense, denoting a continuous work. Number one, it is the assurance that the moment we confess and repent, the blood instantly washes away the stain of the trespass, restoring our fellowship. So, naka-fellowship na sa Ginoo, basta isulti na to. Number two, it speaks of a power that can overcome all sin, not just some, but all. So tanang sala. Past, present, and future. As we live a life of faith and repentance. Number three, the blood is the divine antiseptic. Kanang makaayo ba? The blood is the divine antiseptic that keeps the soul pure in an unclean world. So, mao ni siya, let us not fear to approach a holy God, but let us draw near by the blood of Jesus Christ. Muna na itong buhaton. Muna yung diri. Busa sa nakaangkon mga igsoon, sa kaisog sa pagsulod, ngadto sa pagkabalaan, binagi sa dugo ni Jesus Christ. Okay, mauna diri atong conclusion. Mga igsoon, what is your reliance this day? Unsa may imong saligan ining adlaw? Is it your morality? Ang imo bang pagkabuutan? Ang imo bang membership sa church? Is it your good intentions? Abi niyo kung mauni ang imong reliance sa imong kinabuhi, morality, church membership, good intentions, kaning tanan pakyas ni sa adlaw sa paghukom. All this shall fail in the day of judgment. So, mao ni ang to conclusion na niya siya. There is only one ground, makapalo man siguro kadiya. There is only one ground upon which a sinner can stand before the righteous God, and that is
the blood of Jesus. Number one, trust in the blood for your redemption. If you have never believed, come now, accept the ransom paid for your soul. Ingon there sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Number two, rely on the blood for our remission. Sinner, ang mga magsala, kung ikaw wala pa masave, lay down your weapons and your excuses. Confess your guilt and receive the full pardon, the remission that flows from Calvary. Number three, walk in the light for our cleansing. Walk in the light for our cleansing. Mga igsoon, mga saint, mga believer, if sin has crept in and broken your fellowship, do not despair. Confess your fault, and immediately the blood of Jesus Christ, His Son, shall cleanse you from all unrighteousness. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Tuguti nga ang Ginoo, sinyuhan niya niyang mga pulong diri sa atong mga kasing-kasing. Lindog ta? Mahal mo langit nun, salamat kay Ginoo diha kanimo sa imong dugo. Mao na ang eternal token of the love. Mao na among nakat mo ng Lord. Amahan, tabangi mi nga magkinabuhi mi matag adlaw sa kahayag niya ng gahom niya ng dugo. To the glory of thy name. Among ipangamuyo kanimo Ginoo. Dinay mensahe mulugdag nis kasing-kasing sa matag usa. Kung iyo ang matag usa, you can sit it down there, you can come to the altar, you can kneel. Pakikistorya sa Ginoo. Pakikistorya sa Dios. Tungod kay naa sa Dios ang tanan. Amahan akong lagit noon, buhit akong Diyos. Ang inyong mga anak Ginoo, ana sa ilang tagsa-tagsa kalipuranan, wala ko kahibalo sa ilaha, tinuha sa ilang kasing-kasing. Apan amahan, namuyo ko kanimo nining kahaponon. Ninaagi sa imong bilin dugo, na ikaw nga mong Diyos magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ikaw nga mong Diyos, the entire universe maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo amahan, ako nangamuyo kanimo. Ikaw nga among Diyos makagagahom, magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Mahal mo langit nun, panalangin ni Ginoo ang matag usa ani ning kahaponon amahan. Sa ilang panginabuhi, sa ilang proteksyon, sa ilang mga gihimo matag adlaw, panalangin ni sila amahan. Akong gipangamuyo kanimo amahan ang grasya ug kaluoy paangkon sa matag usa. In Jesus name. Amen. Okay? Ito ta. Okay, salamat sa mensaheng inawali. Amen. Okay, alas to pagtapos akong hayo na matagusa, manindugta. We're going to sing Nothing But the Blood as our last song this afternoon. Okay, first stanza, ready, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other founts I know
nothing but the blood of Jesus. Verse 2. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other founts I know, nothing but the blood of Jesus. Last verse. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other founts I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Once again, daghang salamat sa matagusa. And sa kanunay, padayon na to pray ang atong mga kauban nga wa makasimba karon. Amen. And by next Sunday, makuyog na nato sila diri sa church. Let's pray also for Ma'am Helen. Amen. And tomorrow, at they pray ang may pagbiyahe na early pauli diri sa Pagadian, tapos sa safety and travel nilang mayong. Let's also pray para sa itong choir. Amen. And ito ang iduko itong mga ulo, magamputa. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pagpangga kanamo. Salamat, Lord, sa imong pulong, nga imong gihatag kanamo karon. Pinaagi sa among Sunday School, pinaagi sa among pastor. Salamat kay Amahan. Salamat kay Lord for dying on the cross. Salamat, Amahan, sa pagtubos kanamo sa among mga sala, pinaagi sa imuhang dugo, Amahan. We are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to internalize and amount na ma-appreciate, Lord, kung unsay gibuhat nimo sa among kinabuhi. Help us, Lord, to be thankful. Help us, Lord, nga hatagag dili ang kaluwasan. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, as we end this service. We are praying, Lord, for your guidance and sa imong panalangin, Lord, alang sa matag usa. Bulag-bulaga kami uban sa akong kalipay, kalinaw. And amo po ito sabi na pray, Amahan, ang practice sa choir karong pagtapos ni nga panimbahon. I-bless ng practice. Bisan pa, Amahan, ang mga kauban nga mag-travel o God tomorrow sa mayong. And bisan pa may papauli po na early, Amahan. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kauban nga makuyog na mo sila by next Sunday, O God. Lord God, this we ask in the mighty name of Jesus. Amen.